Ang kailangan natin ay vitamina, mga sustansya, at ang may pinakamataas po dyan, yung labong. Alam po ba ninyo yung labong ng kawayan? Partner ha. Pero may ibang gamit din ang labong. Di ba? Gaya ng pantanggal daw ng lamig sa katawan. Kaya Akala ko partner, pang laba. ha? Labon. Hindi, labong. Halata talagang hindi ka nagluluto. Labong, masarap 'yan, partner. Marunong na ako magluto ngayon. Oo nga eh. Pero yung ating istorya hindi tungkol sa labong na kakainin. 'Di ba? Kung hindi lang doon, kung hindi pati yung pantanggal ng lamig sa katawan. Ang labong, 'di ba? Bilang isang cure mula sa nature. Upuan, lampshade, speaker, lamesa at higaan, lahat ng ito gawa sa kawayan. Talaga namang may K ang kawayan dahil sa tibay nito. Mainam itong raw materials sa paggawa ng mga gamit sa bahay. Tinagurian ding tallest grass ang kawayan na kayang umabot sa taas ng 30 meters o 98 feet. Yung kawayan, nagre-release ng 35% oxygen than trees. Kaya once na nandito ka sa park, well-oxygenated yung mga tao dito. Since carbon sinker ang mga kawayan, instead na yung carbon dioxide mapunta pa sa ozone layer, sila na yung nag-absorb. So, nililinis nito ang kapaligiran. Dito na nanggagaling yung mga raw materials namin sa paggawa ng Engineered Bamboo Processing Center. Kasi nga yung kawayan, 3 to 5 years pwede na siyang i-harvest. Bukod sa magandang naidudulot ng kawayan sa kapaligiran, maganda rin itong pampatanggal ng stress at lamig sa katawan. Ang bawat hagod kasi nito ay nagdudulot ng maayos na pagdaloy ng dugo, pati na rin ng lymphatic drainage para sa mga namamagang kulani. Good circulation of blood. It reduces heat po kasi eh. Then second is lymphatic drainage po. Once na ginamitan ka ng bamboo on the skin, nagpo-produce siya ng heat, then yung mga unwanted fats, nadudurog niya. Hindi masyadong mabubugbog yung muscle mo kasi ma'am, yung bamboo po kasi may certain part lang po tayo na i-hard. Yung mga nerves natin, nabubuhay siya dahan-dahan. Iba to, hindi to kamay, hindi to braso. Kumamit kami ng bamboo, mas relaxing. Maliban sa katawan at dahon ng kawayan na napakikinabangan, ang labong o ubod ng kawayan ay may hatid namang sustansya na mainam sa mga gustong magpapayat. One of the benefits talaga is weight loss. Bakit? Kasi unang-una, full of fiber talaga siya, napakataas. Tapos nakakabusog kahit konti lang yung nakain mo, di ba? Low in calorie, low in sugar, low in carbohydrate, high in vitamins and minerals. So what more can you get, di ba? Healthy ka na, slim ka pa. Ang labong o ubod ay good source din ng mga antioxidants na panlaban sa cancer. Ang mga bitamina naman ito ay panlaban sa mga virus at pampalakas ng resistensya. From vitamin A, vitamin C, meron siyang B complex. And all of these are antioxidants. In fact, they are also known to be anti-cancer. No? Ang maganda rin dito kasi meron siyang zinc and selenium. No? Two of the anti-aging minerals na kailangan natin. This is aside from the calcium, magnesium, copper, di ba masasabi natin, the essential in our lives. Kaya ang mismong ubod ng kawayan ay pwede nating sabihin talaga anti-aging, no? Lalo na with all the antioxidants. Pero paalala ni Doc Jaime Galvestan, kung magluluto ng labong, kailangan lutuin ito ng maigi at huwag gagawing salad dahil pwede itong makalason kapag kinain ng hilaw. Hindi mo pwedeng kainin as a salad, hindi mo kaya kainin kasi meron siyang poisonous substance na kung kinakain siyang hilaw, kailangan maluto siya para sumingaw yung kanyang lason. And most likely, this is amygdalin. No? Pero ang amygdalin is very sensitive to heat. Di ba? Mula ubod hanggang katawan, maganda ang naidudulot ng kawayan sa kalusugan. Siguro Ate Bia, sarap magpamasahe gamit yung kawayan. Kailan bawal pa ba ang masahian o pwede na? Bawal pa ata eh. Bawal pa. Bawal pa. So hindi pa pwede. So Ate Bia, saan ba tayo makikita na ating mga kababayan? Siyempre, bago ito, Salamat Doc Online.
Syempre mga kapamilya, basta meron po tayong Facebook, hanapin niyo po kami. Syempre ipopost namin ni Alvin yan sa aming mga social media accounts.